Isang malakas na duwal ang pumunit sa katahimikan ng marmol na banyo. Napahawak ng mahigpit si Alfea sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa diin, habang ang kanyang sikmura ay parang pinipiga. Huwag ngayon. Parang awa mo na. Huwag ngayon. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang malakas na palakpakan at ang masayang tugtog ng orkestra. Ikaw at ako, ang kanta. Ang paborito niyang kanta. Ang kantang dapat sana ay lalakaran niya patungo sa altar. Pero sa halip na hawak niya ang bobuke ng mga bulaklak, ang hawak niya ngayon ay isang maruming basahan. Sa halip na puting gown na puno ng kristal, suot niya ay ang kulay abong uniforme ng janitress na amoy Clorox at pawis. Tumindig si Alfea at tumingin sa salamin. Namumutla ang kanyang mukha at may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang tiyan. Hindi pa ito halata sa ilalim ng maluwag niyang uniforme, pero nararamdaman niya ang bigat. Ang sikretong bitbit niya sa loob ng 3 buwan. Ang anak ni Ethan. Ang anak ng lalaking ikinakasal ngayon sa kabilang silid. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Pumasok ang kanyang supervisor na si Ma'am Tess, nakapamewang at mukhang galit na galit. Alfea, kanina ka pa dyan sa loob, bulyaw nito. Kulang na kulang tayo sa tao sa labas. May natapon na wine sa VIP holding room. Linisin mo ngayon na. Opo, ma'am. Pasensya na po. Mabilis na sagot ni Alfea. Yumuko siya para itago ang pamumula ng kanyang mga mata. Dali-dali niyang kinuha ang mop at balde. Bawat hakbang niya sa hallway ng hotel ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang mga pader ay puno ng litrato nina Ethan at Celeste. Ethan, na nakangiti ng matipid. Celeste, na mukhang perpektong manika sa ganda at yaman. Huminto si Alfea sa tapat ng pinto na may nakalagay na groom's holding room. Huminga siya ng malalim. Sinabi ni Ma'am Tess na nasa reception na ang lahat. Walang tao rito. Lilinisin lang niya ang sahig at aalis na agad. Pinihit niya ang doorknob at itinulak ang pinto. Pero nagkamali siya. Hindi walang tao. Sa gitna ng silid, nakatayo sa harap ng malaking salamin, ay si Ethan. Natigilan si Alfea. Nalaglag ang hawak niyang mop at lumikha ito ng malakas na ingay sa sahig. Lumingon si Ethan. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Ang lalaking minahal niya ng 5 taon. Ang lalaking nangako na hindi siya iiwan, ngayon ay nakasuot ng napakagarang tuksido, mukhang prinsipe mula sa isang kwento kung saan si Alfea ang kontrabida. Dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ni Ethan. Mula sa gulat, napalitan ito ng lamig, isang nakapangingilabot na lamig. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Ethan. Ang boses niya ay parang yelo. Hindi makasagot si Alfea. Gusto niyang sabihin na nagtatrabaho siya. Gusto niyang isumbat na wala siyang choice dahil tinanggalan nito ng trabaho ang tatay niya. Pero nanuyo ang lalamunan niya. Ang tanging nagawa niya ay hawakan ang kanyang tiyan nang hindi namamalayan. Tumingin si Ethan sa kamay ni Alfea tapos balik sa mukha niya. Pera ba? Tanong ulit ni Ethan. Sabay dukot sa bulsa ng kanyang coat. Pumunta ka ba rito para manggulo at humingi ng pera bago ako ikasal? Ang sakit. Mas masakit pa sa pagbaliktad ng sikmura niya kanina. Hindi, Ethan. Nanginginig na bulong ni Alfea. Nagtatrabaho ako. Janitress ako rito. Tumawa ng mapakla si Ethan. Janitress? O baka naman sinusundan mo ako? Alfea, tapos na tayo. Matagal na. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Humakbang palapit si Ethan. Amoy na amoy ni Alfea ang pamilyar niyang pabango. Ang amoy na dati ay nagpapatahan sa kanya, pero ngayon ay nagpapasikip ng dibdib niya. Umalis ka na, utos ni Ethan. Bago pa tumawag ako ng security. Tinalikuran siya nito at muling inayos ang kanyang bowtie sa salamin, parang isang langaw lang si Alfea na pumasok sa kwarto at nakakaistorbo sa kanyang araw. Pinulot ni Alfea ang mop.
Ang mga luha na kanina pa niya pinipigil ay nagsimulang pumatak sa makintab na sahig. "Sorry po, sir," garalgal niyang sabi. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng kwarto. Pero pagkasara niya ng pinto, bumigay ang kanyang tuhod. Nawalan ng kulay ang paligid. Ang hallway ay parang umiikot. Ang tugtog mula sa ballroom ay naging ugong na lang sa kanyang tenga. Gutom, pagod, sakit. Sabay-sabay na tumama ang lahat. Napaupo siya sa sahig, nakasandal sa pader. Sinubukan niyang huminga, pero parang nauubusan ng hangin ang paligid. Dumilim ang paningin niya. Ang huli niyang narinig ay ang tunog ng high heels na papalapit sa kanya. Mabilis. May awtoridad. "Jesus Mar Josep, anong nangyayari rito?" Kilala niya ang boses na yon. Ang boses na laging nagpaparamdam sa kanya na siya ay basura. Pinilit ni Alfea na imulat ang kanyang mga mata. Sa malabong paningin, nakita niya ang isang gineyang na puno ng alahas at nakasuot ng kulay gintong gown, si Doña Stella, ang ina ni Ethan. Nakatingin ang ginang sa kanya nang may pandidiri, pero unti-unting lumaki ang mga mata nito nang bumaba ang tingin sa tiyan ni Alfea na bahagyang bumakat dahil sa pagkakaupo. Napahawak si Doña Stella sa bibig nito. "Buntis ka?" Bulong ng ginang na parang nakakita ng multo at tuluyan ng nilamon ng dilim si Alfea. Hindi pa nararanasan ni Ethan ang ganitong klaseng takot. Tumatakbo siya palabas ng hotel lobby. Hindi alintana kung masira ang kanyang mamahaling sapatos o magulo ang kanyang buhok. Ang hiyawan ng mga tao ay parang tinik sa kanyang tenga. "Tumabi kayo! Tumabi kayo!" Sigaw niya habang hinahawi ang mga usiserong nakapaligid sa driveway. Bumungad sa kanya ang amoy ng gasolina at nasunog na guma at ang paningin na hinding-hindi niya makakalimutan. Ang limousine na sasakyan sana nila ni Celeste papunta sa reception ay nakayakap na sa poste ng kuryente. Wasak ang windshield. "Celeste!" Sigaw ni Ethan. Akmang lalapit siya pero pinigilan siya ng mga paramedic. "Sir, delikado po. Baka sumabog ang tangke." "Asawa ko yan, bitawan niyo ako." Nagpupumiglas si Ethan. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nakita niyang inilabas ng mga rescuer ang isang katawan mula sa backseat. Ang puting wedding gown na kanina lang ay napakalinis at napakaganda, ngayon ay gulagulanit at tadtad ng dugo. Parang tumigil ang mundo ni Ethan. Bakit? Bakit nasa labas si Celeste? Bakit siya umalis nang wala si Ethan? Ang sabi nito kanina, magpapahinga lang ito saglit sa suite bago ang reception. Isinakay si Celeste sa ambulansya. Walang malay. Puno ng dugo ang muka. "Sumakay na po kayo, sir!" Sigaw ng isang medic kay Ethan. Tumalon si Ethan sa loob ng ambulansya. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Celeste habang mabilis na humaharurot ang sasakyan. "Celeste, lumaban ka. Andito ako." Bulong niya. "Bakit ka umalis? Bakit mo ako iniwan doon?" Walang sagot. Tanging ang tunog lang ng makina na sumusubaybay sa heartbeat ni Celeste ang naririnig niya. Beep, beep, beep. Mabagal, sobrang bagal. Pagdating sa ospital, kagulo ang emergency room. Itinakbo agad si Celeste sa operating room. Naiwan si Ethan sa hallway. Puno ng dugo ang kanyang taksido. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napaupo siya sa isang bangko. Nakatungo, hawak ang kanyang ulo. Ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay niya ay naging isang bangungot. Ilang oras ang lumipas. Walang lumalabas na doktor. Para maibsan ng kaba, tumayo si Ethan at naglakad-lakad. Hindi siya mapakali. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang malaman kung bakit tumakas si Celeste. Napadpad siya sa nurse station ng emergency department. "Miss, kumusta na ang pasyenteng si Celeste Villamayor?" "Asawa ako." Tanong niya sa nurse. "Nasa OR pa po, sir. Ginagawa po ng mga doktor ang lahat." Sagot ng nurse
na hindi makatingin sa kanya ng diretso. Napabuntong hininga si Ethan. Napasandal siya sa counter. Sa ibabaw ng mesa ng nurse, may isang clipboard. Listahan ng mga pasyenteng isinugod sa ER ngayong gabi. Wala sa sariling napatingin si Ethan. Villamayor Celeste, vehicular accident, critical. 2. De La Cruz, Mario, heart attack. 3. Manansala Alfia, threatened abortion. Stress na tigilan si Ethan. Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. Baka namamalik mata lang siya dahil sa pagod. Binasa niya ulit. Manansala Alfea. Bumilis ang tibok ng puso ni Ethan. Ibang klase ng kaba sa nararamdaman niya para kay Celeste. Miss, tawag niya ulit sa nurse. Tinuro ang pangalan sa listahan. Itong pasyente na to. Alfea Manansala. Saan siya nakuha? Tiningnan ng nurse ang logbook. Yung janitress po galing sa hotel nyo. Isinabay po siya sa second ambulance kanina. Dinugo daw po matapos mahimatay. Nanlamig si Ethan. Dinugo? Naalala niya ang pagkikita nila kanina sa holding room, ang pamumutla ni Alfea, ang paghawak nito sa tiyan. Janitress ako rito. Tapos na tayo, Ethan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng operating room. Lumabas ang isang doktor, nakayuko, tinatanggal ang surgical mask. Puno ng pawis ang noo nito. Agad na lumapit si Ethan. Doc, ang asawa ko? Kumusta si Celeste? Tumingin ang doktor kay Ethan. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at awa. I'm sorry, Mr. Villamayor, mahinang sabi ng doktor. Ginawa namin ang lahat, pero masyadong matindi ang pinsala sa ulo niya. Wala na siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ethan. Umatras siya, napahawak sa pader. Hindi totoo yan. Habang bumagsak ang mundo ni Ethan sa balitang yon, isang nurse mula sa kabilang kwarto, ang OBGYN ward, ang lumapit sa kanya, may hawak na papel. Sir, kayo po ba ang employer ni Miss Alfea Manansala? Tanong ng nurse, hindi alam na kakakamatay lang ng asawa ni Ethan. Kailangan po kasi ng pirma ng guardian o employer. Delikado po ang lagay ng bata sa sinapupunan niya. Kailangan nating agapan para hindi siya makunan. Napatingin si Ethan sa doktor na nagbalita ng kamatayan ng asawa niya. Tapos, tumingin siya sa nurse na nagsasabing may buhay na nanganganib mawala sa tiyan ni Alfea. Sa isang iglap, nawala ang isang buhay. At sa parehong sandali, nalaman niyang may isang buhay na posibleng kanya. Nakatulala lang si Ethan sa kawalan, habang ang ingay ng ospital ay unti-unting lumalabo sa kanyang pandinig. 1 linggo na ang nakalipas mula nang ilibing si Celeste, pero ang amoy ng mga bulaklak ng patay ay tila nakakapit pa rin sa mga pader ng mansyon ni Ethan. Madilim ang sala. Ang tanging liwanag ay galing sa ilaw ng buwan na tumatagos sa malaking bintana. Nakaupo si Ethan sa sahig, nakasandal sa sofa. Sa tabi niya, may 3 bote ng alak na walang laman. Tinungga niya ang baso. Mapait. Mainit sa lalamunan, pero hindi sapat para lunurin ang ingay sa utak niya. I'm sorry, Mr. Villamayor, wala na siya. Ang boses ng doktor ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Pero may isa pang boses na sumisingit. Isang boses na mas mahina, pero mas nakabagabag. Kailangan po ng pirma ng guardian. Threatened abortion. Alfea Manansala. Ibinato ni Ethan ang baso sa pader. Nabansag ito at kumalat ang bubog sa sahig. Tumayo siya. Giwang-giwang. Hindi siya pwedeng manatili dito. Bawat sulok ng bahay ay pinaaalala sa kanya ang asawang hindi man lang niya naiuwi. At bawat pagpikit niya, nakikita niya ang pangalan ni Alfea sa listahan ng ospital. Buntis si Alfea. At kung tama ang hinala niya sa bilang ng buwan, dali-daling kinuha ni Ethan ang susi ng kotse. Hindi niya alintana kung nakainom siya.
Kailangan niyang malaman ang totoo. Ngayon din. Mabaho, masikip, maputik. Ito ang bumungad kay Ethan pagbaba niya ng kanyang sasakyan. Nakatigil ang makintab niyang sports car sa gitna ng isang eskinita sa Tondo. Pinagtitinginan siya ng mga tambay sa kanto pero wala siyang pakialam. Hawak niya ang isang piraso ng papel, ang address na nakuha niya mula sa personnel file ng agency na nagpadala kay Alfea sa hotel. Naglakad siya papasok sa masikip na looban. Ang mga bahay ay dikit-dikit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. May naririnig siyang nag-aaway na mag-asawa, umiiyak na bata, at videoke na sintonado. Ganito ba ang buhay ni Alfea simula nang mawala ang tatay nito sa kumpanya? Huminto siya sa tapat ng isang maliit na bahay na kulay asul ang pintuan. Sa labas, may sampayan. Natigilan si Ethan. Sa sampayan, may nakasabit na maliliit na damit. Hindi damit ng sanggol, kundi mga damit na pambuntis na mukhang binili sa ukay-ukay. At sa tabi nito, may isang maliit na papel na nakadikit sa bintana. Isang ultrasound printout na pinatutuyo. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas si Alfea. May bitbit na palanggana ng labada. Namumutla pa rin ito at mas halata na ngayon ang umbok sa kanyang tiyan sa ilalim ng suot niyang duster. Nabitiwan ni Alfea ang palanggana nang makita niya si Ethan. Kumalat ang tubig na may sabon sa sementadong kalsada. Ethan, bulong niya. Humakbang palapit si Ethan. Ang galit, kalungkutan, at pagkalito ay nagahalo sa dibdib niya. Akin ba yan? Tanong niya agad. Walang paligoy-ligoy. Umatras si Alfea, niyakap ang sariling tiyan, tila prinoprotektahan ito mula sa kanya. Umalis ka na. Wala kang ginagawa rito. Sagutin mo ako, sigaw ni Ethan na ikinagulat ng ilang kapitbahay. Ilang buwan na yan? 3? 4? Noong tayo pa, hindi ba? Ano naman sa'yo kung sa'yo to? Ganting sigaw ni Alfea, tumutulo na ang luha. Pinili mo si Celeste. Nagpakasal ka na. Patay na siya pero kasal pa rin kayo sa papel. Wala kang karapatan dito. May karapatan ako kung ama. Ako. Hinawakan ni Ethan ang braso ni Alfea. Mahigpit. Bitawan mo ako. Nagpupumigla si Alfea. Oo. Oo, sa'yo to. Masaya ka na. Ito yung batang muntik nang mawala noong araw ng kasal mo dahil sa stress, dahil sa nanay mo. Natigilan si Ethan. Binitawan niya si Alfea. Dahil kay mama? Kunot noong tanong niya. Anong kinalaman ni mama rito? Bago pa makasagot si Alfea, isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw sa eskinita. Sabay silang napalingon. Isang itim at malaking SUV ang humarang sa daan. Halos sumampa na sa gilid ng kanal. Bumukas ang pinto ng backseat. Bumaba si Doña Stella. Nakasuot ito ng itim na damit pangluksa at may suot na malaking salamin. Sa likod niya, bumaba ang 2 lalaki. Isang nakauniforme ng pulis at isang naka-Amerikana na mukhang abogado. Napahawak si Alfea sa hamba ng pinto ng bahay niya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Lumapit si Doña Stella. Hindi pinapansin ang putik na dumidikit sa mamahalin nitong sapatos. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tinitigan si Alfea. Tapos ay bumaling kay Ethan. Mama? Kulat na tawag ni Ethan. Anong ginagawa mo rito? Itinatama ang pagkakamali mo, Ethan. Malamig na sagot ng ina. Bumaling si Doña Stella kay Alfea at naglabas ng isang dokumento na inabot ng abogado. Alfea Manansala, panimula ni Doña Stella. Ang boses niya ay puno ng awtoridad. Ayon sa batas, dahil wala kang kakayahang pinansyal at nakatira ka sa ganitong basurahan, wala kang karapatang magpalaki ng isang bilyamayor. Nanlaki ang mga mata ni Alfea. Hindi niyo pwedeng kunin ang anak ko. O hindi ko kukunin ngayon. Ngumisi si Doña Stella ng nakakapanindig balahibo. Ihintay naming iluwal mo yan. At paglabas ng batang yan, tinitiyak ko sa'yo.
Ang apelyido ko ang dadalhin niya at ni anino mo ay hindi niya makikita. Humarap si Doña Stella sa pulis. Officer, i-record niyo ang lugar na ito. Idodokumento niyo na hindi ligtas para sa isang bata ang environment na ito. Yes, ma'am. Sagot ng pulis habang naglalabas ng kamera. Tumingin si Alfea kay Ethan. Nagmamakaawa ang mga mata. Ethan, pigilan mo sila. Anak natin to. Tumingin si Ethan sa ina niya. Tapos kay Alfea. Nakita niya ang takot sa mata ng babaeng minahal niya at ang determinasyon sa mata ng inang bumubuhay sa kanya. Hindi siya makagalaw. Nakaalis na ang itim na SUV ni Doña Stella, pero ang bigat ng banta nito ay naiwan sa hangin. Nanghihinang napaupo si Alfea sa lumang bangkito sa labas ng kanilang pinto. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili. Pilit na pinatatahan ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi pa rin umaalis si Ethan. Nakatayo lang ang lalaki sa gilid ng kalsada. Nakatingin sa putik sa kanyang mamahaling sapatos. Mukha itong nawawala. Mukha itong batang iniwan ng nanay sa palengke. Pero walang naramdamang awa si Alfea. Galit ang naramdaman niya. Ano pang hinihintay mo? Basag ni Alfea sa katahimikan. Umalis ka na. Sinabi na ng nanay mo ang gusto niyang sabihin. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Winasak niyo na kami noon. Wawasakin niyo pa ulit ngayon? Tumingin si Ethan sa kanya. Pula ang mga mata nito. Amoy alak pa rin. Alfea, hindi ko alam na gagawin ni Mama yon. Mahina niyang sagot. Hindi ko alam na susunod siya rito. Pero wala kang ginawa para pigilan siya. Sumbat ni Alfea. Tumayo siya at hinarap ang lalaki. Noong pinalayas kami sa lupain niyo, wala kang ginawa. Noong nakulong si tatay, dahil sa paratang na nagnakaw siya sa kumpanya, wala kang ginawa. At ngayon, kukunin niyo ang anak ko at tatayo ka lang dyan? Bumuka ang bibig ni Ethan para sumagot, pero walang lumabas na salita. Sa loob ng bahay narinig ni Alfea ang ungol ng kanyang ama. Mabilis na pumasok si Alfea. Sumunod si Ethan kahit hindi inimbita. Sa loob ng masikip at madilim na kwarto, nakahiga sa banig ang tatay Lito ni Alfea. Payat na payat ito. Ang kalahati ng katawan ay paralisado dahil sa stroke na tumama noong araw na matanggap nito ang termination letter mula sa kumpanya ni na Ethan. Nanlaki ang mata ng matanda nang makita si Ethan. Pilit nitong iginalaw ang kaliwang kamay, ang tanging gumagalaw pa, at itinuro si Ethan. Ang bibig nito ay pilit bumubuo ng salita, pero puro ungol lang ang lumalabas. Galit, poot. Tay, tama na. Huwag kayong gumalaw. Tataas ang presyo nyo. Pag-aalo ni Alfea habang inaayos ang kumot ng ama. Napako si Ethan sa may pintuan. Nakatingin siya sa matanda nang may halong takot at pandidiri sa sarili. Lito? Bulong ni Ethan. Sir Lito? Dati itong foreman sa kumpanya. Dati itong malakas. Ngayon, butot balat na lang. Biglang may kumatok sa bukas na pinto. 3 malalakas na katok. Sabay na napalingon sina Alfea at Ethan. Isang lalaki na naka-coat at tie ang nakatayo sa labas. May hawak itong itim na briefcase. Hindi ito kasama ni na Doña Stella kanina. Excuse me, sabi ng lalaki. Tumingin siya kay Ethan. Mr. Ethan Villamayor? Kumunot ang noo ni Ethan. Sino ka? Ako po si Attorney Gales. Pakilala ng lalaki habang pumapasok sa loob ng masikip na bahay. Personal na abogado po ako ni Mrs. Celeste Villamayor. Natigilan si Ethan. Ni Celeste? Tumango ang abogado. Ikinalulungkot ko ang nangyari, sir. Pero may ibinilin sa akin si Ma'am Celeste bago ang kasal. Isang instruction na kung sakaling may mangyari sa kanya, kailangan kong ibigay ito sa inyo. Agad-agad. Naguluhan si Alfea. Bakit dito? Bakit ngayon? Paano niyo nalamang nandito ako? Tanong ni Ethan. May GPS tracker po ang kotse niyo, sir.
At alam din po ni Ma'am Celeste ang address na ito. Sagot ng abogado, lalong kumunot ang noo ni Ethan. Alam ni Celeste ang address ni Alfea. Paano? Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, binuksan nito ang briefcase at inilabas ang isang puting sobre. Selyado ito ng wax. Para sa inyo po ito, Mr. Villamayor. At bilin po ni Ma'am Celeste. Basahin niyo ito sa harap ni Miss Alfea Manansala at ng tatay niya. Kinabahan si Alfea. Bakit pati sila damay? Kinuha ni Ethan ang sobre. Nanginginig ang kamay niya habang pinupunit ang selyo. Inilabas niya ang isang papel na may sulat kamay. Sulat kamay ni Celeste. Tahimik ang buong paligid. Pati si Tatay Lito ay tumigil sa pag-ungol at nakatingin lang sa papel. Sinimulang basahin ni Ethan ang sulat. Habang tumatagal, unti-unting namumutla si Ethan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Napansin ni Alfea na nanginginig na ang buong katawan ni Ethan. Parang anumang oras ay babagsak ito. Ethan, tawag ni Alfea. Anong sabi? Hindi makasagot si Ethan. Tumingin siya kay Alfea, tapos dahan-dahang inilipat ang tingin kay Tatay Lito. Ang tingin niya ay puno ng horror, puno ng takot. Bakit? Bulong ni Ethan. Bakit alam niya to? Nabitawan ni Ethan ang papel. Dahan-dahan itong lumipad pababa at lumapag sa paanan ni Alfea. Dahil sa kuryosidad at dahil sa kakaibang reaksyon ni Ethan, pinulot ito ni Alfea. Binasa niya ang huling talata ng liham. Ang mga letrang nakasulat ay tila sumuntok sa kanyang dibdib. Alam ko ang ginawa mo, Ethan. Alam kong hindi nagnakaw si Mang Lito. Alam kong ikaw ang naglipat ng pondo para takpan ang mga talo mo sa sugal at ipinasa mo ang sisi sa kanya para hindi ka matanggal ng board. Ikaw ang sumira sa pamilya nila. Ikaw ang dahilan kung bakit na-stroke ang tatay niya. Kung binabasa mo ito ngayon, ibig sabihin ay wala na ako. At ang huling hiling ko ay ito. Umamin ka. Dahil kung hindi, ang kopya ng mga ebidensyang nakuha ng private investigator ko ay didiretso sa mga pulis. Napatingin si Alfea kay Ethan. Ang luhang kanina pa niya pinipigil ay tumulo. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding puot. Ikaw, bulong ni Alfea. Napatingin siya sa tatay niya na ngayon ay umiiyak na rin. Nakaturo ang nanginginig na daliri kay Ethan. Ikaw ang may kasalanan ng lahat, sigaw ni Alfea. Parang libingan ng katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Villamayor. Basang-basa si Ethan mula sa ulan, pero hindi niya maramdaman ang lamig. Ang nararamdaman lang niya ay ang init ng sampal ng katotohanan na binitiwan ni Celeste mula sa kabilang buhay. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang library. Sa harap niya, sa ibabaw ng mahogany desk, nakalatag ang sulat. Binasa niya ito ulit. Pang-100 beses na yata. Ikaw ang sumira sa pamilya nila. Napapikit si Ethan. Sa dilim ng kanyang isip, nakikita niya ang mukha ni Tatay Lito. Dati, isang malakas na foreman na laging bumabati sa kanya ng "Good morning, Sir Ethan," nang may ngiti. Ngayon, isang lumpo na puno ng galit ang mga mata. At si Alfea, ang babaeng minahal niya, ang babaeng ina ng anak niya. Ang tingin nito sa kanya kanina ay hindi na pagmamahal. Puot. Purong puot. Demonyo ka, bulong ni Ethan sa sarili. Lumapit siya sa minibar sa gilid ng kwarto. Kumuha siya ng baso. Nanginginig ang kamay niyang nagsalin ng whiskey. Ininom niya ito ng diretsyo, pero walang epekto. Hindi kayang sunugin ng alak ang konsensya niya. Tumingin siya sa malaking salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Suot ang mamahaling damit, nasa loob ng mamahaling bahay, tagapagmana ng bilyong pisong kumpanya. Pero ang nakikita niya ay isang halimaw. Isang duwag na nagtago sa likod ng isang matandang foreman para lang hindi mawala ang posisyon niya sa board.
Biglang bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Doña Stella. Hindi ito kumatok. Tulad ng dati, pagmamay-ari nito ang lahat ng nasa loob ng bahay na ito, pati ang buhay ni Ethan. Nandito ka lang pala, sabi ng ina. Kalmado, parang walang nangyari kanina sa tondo. Tumawag ang abogado. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa sulat ni Celeste. Hindi sumagot si Ethan. Nakatalikod pa rin siya, nakaharap sa salamin. Naglakad palapit si Doña Stella. Ang tunog ng takong nito ay matigas sa sahig. Nasaan ang sulat, Ethan? Tanong nito. Tinuro ni Ethan ang mesa gamit ang kanyang baso. Kinuha ni Doña Stella ang papel. Binasa nito ng mabilis. Walang gulat sa mukha nito. Walang awa. Patay na si Celeste, sabi ni Doña Stella habang ibinababa ang papel. Wala nang bigat ang salita ng patay sa korte. Kung wala ang original documents na hawak ng detective niya, kwento lang ito. Humarap si Ethan sa ina. Totoo ang sinabi niya, ma. Tinaasan siya ng kilay ni Stella. Alam ko, natigilan si Ethan. Parang huminto ang pagtibok ng puso niya. Alam mo? Siyempre alam ko. Walang gatol na sagot ng ina. Ako ang naglinis ng kalat mo, Ethan. Noong naglustay ka ng pondo para sa sugal, ako ang nagmaniobra para kay Lito bumagsak ang sisi. Sa tingin mo ba kaya mo yung gawin mag-isa? Masyado kang lampa para doon. Napaatras si Ethan. Nabitawan niya ang baso. Basag. Ikaw. Halos hindi makapagsalita si Ethan. Hinayaan mong makulong ang inosenteng tao. Hinayaan mong maghirap sina Alfea. Alam mong mahal ko siya. Mahal? Tumawa ng mapakla si Doña Stella. Ang pagmamahal ay para sa mga mahihirap, Ethan. Tayo? Mayroon tayong reputasyon, mayroon tayong kumpanya, at hindi ko hahayaang sirain yon ng isang pagkakamali mo o ng konsensya mo. Kinuha ni Doña Stella ang isang gold lighter mula sa mesa. Pinitik niya ito. Umalab ang apoy. Inilapit niya ang sulat ni Celeste sa apoy. Sunugin natin ito, utos ni Stella. Tapos, kukunin natin ang bata kay Alfea. Pagbabayaran natin siya kung kailangan. Sa huli, mananalo tayo. Tinitigan ni Ethan ang apoy. Tinitigan niya ang sulat na unti-unting lumalapit sa dila ng apoy. Ito ang madaling paraan. Sunugin ang ebidensya. Kalimutan ang nakaraan. Maging mayaman at makapangyarihan habang buhay. Tumingin ulit siya sa salamin. Nakita niya ang sarili niya sa tabi ng kanyang ina. Magkamukha sila. Parehong bihis. Parehong tindig. Parehong halimaw. Hindi, madiin na sabi ni Ethan. Hinablot niya ang sulat mula sa kamay ng ina bago pa ito masindihan. Ethan, anong ginagawa mo? Sigaw ni Stella. Ayoko nang maging ikaw, ma. Nanggigigil na sabi ni Ethan. Ayoko nang maging ako. Ibigay mo sa akin yan. Masisira ang buhay mo. Akmang aagawin ni Stella ang sulat. Itinulak ni Ethan ang ina. Mahina lang, pero sapat para mapaatras ito sa gulat. Humarap si Ethan sa malaking salamin. Nakita niya ang mukha ng kasalanan. Nakita niya ang mukha ng pagpapanggap. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa dibdib ni Ethan. Buong lakas niyang sinuntok ang salamin. Crash! Nagtilamsika ng bubog. Dumaloy ang dugo mula sa kamao ni Ethan. Humalo sa mga shards ng salamin sa sahig. Napahiyaw si Doña Stella sa takot. Hinihingal si Ethan. Masakit ang kamay niya, pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gising siya. Ang halimaw sa salamin ay basag na. Aalis na ako, sabi ni Ethan. Ang boses niya ay mababa, pero buo. Saan ka pupunta? Hysterical na tanong ni Stella. Babalik ka sa basurang babae na yon? Sa tingin mo ba tatanggapin ka pa niya pagkatapos ng nalaman niya? Tumingin si Ethan sa ina. Ang tingin niya ay wala ng takot, wala ng respeto, awa na lang.
Hindi ako pupunta roon para tanggapin niya ako. Sagot ni Ethan habang naglalakad palabas, tumutulo ang dugo sa kanyang kamay. Pupunta ako roon para gawin ang dapat kong ginawa 5 taon na ang nakakaraan. Iniwan niya ang ina na sumisigaw sa loob ng library. Sumakay si Ethan sa kanyang kotse. Hindi siya nagpunta sa ospital para gamutin ang kamay niya. Isa lang ang destinasyon niya. Presinto. Pero bago ang lahat, kailangan niyang dumaan sa isang lugar. Kailangan niyang harapin ang huling hukom ng kanyang buhay bago siya magpaalam sa kalayaan. Pinaandar niya ang makina at humarurot pabalik sa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang puso at ang kanyang kasalanan. Bumubuhos ang ulan ng gabing iyon, parang galit ang langit. Ang bawat patak sa bubong ng kotse ni Ethan ay parang hampas ng latigo. Nakatigil ang sasakyan niya sa tapat ng eskinita. Pinatay niya ang makina. Madilim sa labas. Ang tanging liwanag ay galing sa kislap ng kidlat na paminsan-minsan ay tumatama. Tumingin si Ethan sa kanang kamay niya. Balot ito ng panyo na ngayon ay kulay pula na dahil sa dugo. Kumikirot ito, pero mas masakit ang kumikirot sa dibdib niya. Huminga siya ng malalim. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Agad siyang binasa ng ulan. Ang kanyang mamahaling coat ay bumigat. Ang putik ay kumapit sa kanyang sapatos. Wala siyang payong. Hindi niya kailangan ng payong. Kailangan niya ng ulan para hugasan ang dumi ng pagkatao niya. Naglakad siya papasok sa eskinita. Ilang beses siyang muntik madulas sa putik. Nang marating niya ang pinto ni na Alfea, nanginginig na siya sa ginaw. Kumatok siya. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit. Mas malakas. Alfea, papasukin mo ako! Sigaw niya, nakikipagbuno sa ingay ng ulan. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Alfea. Hawak nito ang tiyan nito. Ang mga mata nito ay nanlilisik, mas matalim pa sa kidlat. Ang kapal ng mukha mo, sabi ni Alfea. Pagkatapos mong malaman na alam na namin ang totoo, bumalik ka pa rito? Para ano? Para takutin ulit kami? Para siguraduhin na tatahimik kami? Hindi, Alfea. Nanginginig na sagot ni Ethan. Tumutulo ang tubig mula sa buhok niya, papunta sa kanyang mata. Gusto ko lang makausap si Tatay Lito. Wala kang karapatang tawagin siyang tatay. Sigaw ni Alfea. Akmang isasara na nito ang pinto. Umalis ka na bago ako tumawag ng pulis. Pinigil ni Ethan ang pinto gamit ang sugatan niyang kamay. Napadaing siya sa sakit ng maipit ito. Aray! Natigilan si Alfea nang makita ang dugong tumagos sa panyo at humalo sa tubig ulan. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Ethan. Nakaluhod na halos ang boses niya. Kahit 5 minuto lang. Pagkatapos nito, kahit ipakulong niyo ako, kahit patayin niyo ako, tatanggapin ko. Tinitigan siya ni Alfea. Puno ng pagdududa. Sa likod ni Alfea narinig nila ang mahinang katok mula sa isang stick sa sahig. Lumingon si Alfea. Nakaupo sa wheelchair si Tatay Lito. Nakatingin ito sa labas. Sakay Ethan. Tumango ang matanda. 1 beses. Bumuntong hininga si Alfea at dahan-dahang binuksan ng maluwag ang pinto. Pumasok ka. Malamig na sabi nito. Huwag mong sayangin ang oras namin. Pumasok si Ethan. Tumutulo ang tubig mula sa damit niya, gumagawa ng lawalawaan sa sementadong sahig ng maliit na bahay. Ang liit ng lugar. Sira-sira ang kisame at may mga timba na sumasalo sa tulo ng ulan. Dito sila nakatira. Dito naghirap ang pamilyang sinira niya para lang manatili siya sa aircon niyang opisina. Naglakad si Ethan palapit kay Tatay Lito. Ang matandang lalaki ay nakatingin lang sa kanya. Ang mukha nito ay ukit ng panahon at sakit. Ang kaliwang kamay nito ay nanginginig sa hawakan ng wheelchair. Hindi umupo si Ethan. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tuhod sa maruming sahig. Lumuhod ang CEO ng Villamayor Group of Companies sa harap ng isang paralisadong dating empleyado.
Napasinghap si Alfea sa gilid. Yumuko si Ethan hanggang sa dumikit ang noo niya sa paanan ng wheelchair. Taylito! Basag ang boses ni Ethan. Nagsimula siyang umiyak. Ang mga luhang hindi niya nailabas sa burol ng asawa niya o sa harap ng ina niya ay bumuhos ngayon. Patawarin niyo po ako. Humahagulgol na sabi ni Ethan. Ako po ang nagnakaw. Ako po ang kumuha ng pera sa kumpanya para sa sugal. Ako po ang nagpeke ng pirma niyo sa mga dokumento. Naramdaman niya ang paggalaw ng wheelchair. Iniangat ni Ethan ang mukha niya. Puno ng luha at uhog. Wala na ang pride. Wala na ang yabang. Alam ko pong hindi sapat ang sorry. Patuloy niya, nakatingin sa mata ng matanda. Dahil sa akin, nawalan kayo ng dangal. Nawalan kayo ng lakas. Naghirap si Alfea. Nagutom ang apo ko sa sinapupunan niya. Hinawakan ni Ethan ang nanginginig na kamay ng matanda. Tinatanggap ko po ang lahat ng parusa, sabi ni Ethan. Pupunta ako sa presinto paglabas ko rito. Aaminin ko ang lahat. Lilinisin ko ang pangalan niyo, Tay. Ipapangako ko, babalik ang dangal ng pangalan niyo. Nakatingin lang si Tatay Lito kay Ethan. Ang mga mata ng matanda ay puno ng tubig. May gustong sabihin ang bibig nito, pero hirap na hirap itong magsalita dahil sa stroke. Ethan, pilit na bigkas ng matanda. Tay? Lumapit si Alfea, nag-aalala. Pilit na itinaas ni Tatay Lito ang gumagalaw niyang kamay. Dahan-dahan, nanginginig, ipinatong niya ito sa ulo ni Ethan na nakaluhod. Isang haplos, hindi sampal, hindi suntok, kundi haplos ng isang ama. Napahagulgol lalo si Ethan. Parang bata. Bata! Pabulol na sabi ni Tatay Lito. Kamali. Naintindihan ni Ethan. Pinapatawad siya nito. Sa kabila ng lahat ng demonyong ginawa niya, nakikita pa rin siya nito bilang tao. Sobrang bigat ng emosyon, sobrang sakit ng dibdib, pero biglang nagbago ang ekspresyon ni Tatay Lito. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang kamay na nakapatong sa ulo ni Ethan ay biglang humigpit. Humaltak sa buhok ni Ethan bago bumagsak ng walang buhay sa gilid ng wheelchair. Ugh! Isang malakas na ungol ang lumabas sa bibig ng matanda. Namutla ito at napahawak sa dibdib. Tay! Sigaw ni Alfea. Tumakbo siya palapit. Tay! Anong nangyayari? Nagconvulsion ang matanda. Bumubula ang bibig. Heart attack! Sigaw ni Ethan. Agad siyang tumayo kahit nanginginig ang mga tuhod. Alfea! Tumawag ka ng ambulansya! Wala kaming telepono! Iyak ni Alfea. Binuhat ni Ethan ang matanda. Ang gaan nito. Sobrang payat. Isasakay ko siya sa kotse ko. Sigaw ni Ethan. Bilisan mo. Buksan mo ang pinto. Tumakbo sila palabas sa gitna ng bagyo. Bit-bit ni Ethan ang ama ng babaeng mahal niya. Ang amang muntik na niyang patayin sa hirap. At ngayon ay mukhang tuluyan na niyang mapapatay dahil sa sobrang emosyon. Huwag po, Tay! Bulong ni Ethan habang tumatakbo sa putikan. Huwag muna ngayon. Patawarin niyo ako. Pero huwag muna ngayon. Amoy gamot. Amoy alkohol. At ang nakabibinging tunog ng katahimikan sa loob ng ICU waiting area. Nakaupo si Alfea sa matigas na plastik na upuan. Yakap niya ang sarili. Basang-basa pa rin ang damit niya mula sa ulan kanina. Pero ang lamig na nararamdaman niya ay nanggagaling sa loob, hindi sa labas. Sa tapat ng pinto ng intensive care unit, nakatayo si Ethan. Hindi ito mapakali. Parot pa rito. Ang mamahalin niyang sapatos ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa malinis na tiles ng ospital. Ang suot niyang coat ay gusot-gusot at basa. Pero ang mas napapansin ni Alfea ay ang kanang kamay nito. Duguan pa rin ang panyo na nakabalot dito. Nanginginig ang kamay ni Ethan.
Pero hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi sa takot na baka hindi makaligtas si Tatay Lito. 5 oras na silang naghihintay. Nakita ni Alfea kung paano sigawan ni Ethan ang mga doktor kanina sa emergency room. Gawin niyo ang lahat. Huwag niyong intindihin ang bayad. Kahit bilhin ko ang buong ospital na to, iligtas niyo lang siya. Iyon ang sigaw ni Ethan. Ang Ethan na kilala niya noon. Ang mayabang na tagapagmana ay ginamit ang yaman nito hindi para manapak ng tao, kundi para dugtungan ang buhay ng taong sinira niya. Tumigil si Ethan sa paglalakad at tumingin kay Alfea. Lumapit ito ng dahan-dahan. Umupo ito sa tabi niya, pero nag-iwan ng distansya. Alam niyang hindi pa rin siya nito pwedeng hawakan. Alfea! Bulong ni Ethan. Basag ang boses. Uminom ka muna ng tubig. Baka makasama sa baby ang gutom. May inabot itong bottled water at sandwich na binili sa canteen. Tinitigan ni Alfea ang pagkain. Gusto niyang tanggihan dahil galing ito sa kanya. Gusto niyang isumbat na hindi mabubura ng sandwich ang mga taon ng paghihirap nila. Pero kumukulo ang tiyan niya at kailangan ng anak niya ng lakas. Kinuha niya ang tubig. Salamat. Napabuntong hininga si Ethan. Nakausap ko na ang direktor ng ospital. Ang pinakamagaling na cardiologist ang tumitingin kay tatay. Huwag kang mag-alala sa bill. Ako ang bahala sa lahat. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Alfea, hindi makatingin sa kanya. Dahil ba sa konsensya? Dahil ba takot kang makulong? Dahil ito ang tama. Mabilis na sagot ni Ethan. Tumingin ito sa pinto ng ICU. At kahit anong mangyari kay tatay, gumaling man siya o hindi, tutuloy ako sa presinto pagkatapos nito. Haharapin ko ang kaso. Napatingin si Alfea sa kanya. Seryoso ito. Wala na ang takot sa mga mata nito. Puro pagtanggap na lang. Biglang bumukas ang elevator sa dulo ng hallway. Ang tunog ng matutulis na takong ay umalingaw-ngaw. Mabilis, galit. Ethan Gabriel Villamayor. Napapikit si Alfea. Alam niya kung sino yon. Dumating si Doña Stella kasama ang 2 bodyguard. Namumula ang mukha ng ginang. At kahit 3:00 na ng madaling araw, puno pa rin ito ng alahas. Napatayo si Ethan. Ma! Bati niya ng mahina. Isang malakas na sampal ang sumalubong kay Ethan. Pak! Umalingaw-ngaw ang tunog sa tahimik na hallway. Napatingin ang mga nurse sa station pero walang nangahas na lumapit. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Stella. Nalaman ko sa bangko na nag-withdraw ka ng malaking halaga. At para saan? Para sa pagpapagamot ng matandang patay gutom na yan? Tinuro ni Stella ang pinto ng ICU. Huwag mong tawaging patay gutom si Tatay Lito. Madiin na sagot ni Ethan. Hindi ito humawak sa pisngi niyang sinampal na natili itong nakatayo ng tuwid. Siya ang biktima natin, Ma. Biktima? Sila ang linta. Baling ni Stella kay Alfea. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. At ikaw naman babae ka, ang galing mo ring umarte ano? Ginamit mo ang tatay mo para perahan ang anak ko. Tama na, sigaw ni Ethan. Humarang siya sa pagitan ng ina niya at ni Alfea. Wala kang karapatang sigawan ako, Ethan. Bulyaw ni Stella. Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat. Ang posisyon mo, ang pera mo, ang pangalan mo. Kung wala ako, wala ka. Kung gayon, ayoko na. Sagot ni Ethan. Natigilan si Stella. Anong sabi mo? Ayoko na. Ulit ni Ethan. Mas kalmado na siya ngayon. Saksak mo sa baga mo ang kumpanya, Ma. Ang pera, ang posisyon, ang lahat ng mana. Ayoko na. Kung ang kapalit ng pagiging Villamayor ay ang pagiging demonyo tulad mo, mas gugustuhin ko pang maging mahirap. Nanlaki ang mga mata ni Alfea. Narinig niya ng tama. Itinatapon ni Ethan ang bilyon-bilyong piso. Binabawi ko na ang karapatan ko sa lahat ng shares ko, patuloy ni Ethan. Bukas na bukas din, pipirma ako ng waiver. Wala ka ng hawak sa akin. Nanginginig sa galit si Doña Stella. Magugutom ka, Ethan. Gagapang ka sa lupa.
Titingnan ko kung mamahalin ka pa ng babaeng yan kapag wala ka ng pera. Hindi ko kailangan ng pera para maging tao, ma. Sagot ni Ethan. Tumingin siya kay Alfea saglit, tapos balik sa ina. Umalis ka na. Nakakaistorbo ka sa mga pasyente. Hindi makapaniwala si Stella. Ito ang unang beses na tinalikuran siya ng anak niya ng tuluyan. Pagsisisihan mo to. Banta ng ginang bago tumalikod at nagmarcha paalis. Kasunod ang mga bodyguard. Nang makaalis ang ina, parang naubusan ng lakas si Ethan at napaupo ulit sa bangko. Isinubsob niya ang mukha sa mga palad niya. Hindi alam ni Alfea ang sasabihin. Gusto niyang magpasalamat, pero parang kulang ang salita. Nakita niya ang sakripisyo, nakita niya ang pagbabago. Dahan-dahan, iniabot ni Alfea ang kamay niya at ipinatong sa balikat ni Ethan. Nag-angat ng tingin si Ethan. Gulat. Salamat, bulong ni Alfea. Salamat sa pagtatanggol sa amin. Akmang hahawakan ni Ethan ang kamay ni Alfea nang bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor. Tinanggal nito ang maskara. Sabay na napatayo sina Alfea at Ethan. Doc? Tanong ni Alfea. Halos hindi makahinga sa kaba. Ang tatay ko? Ngumiti ng tipid ang doktor. He's stable, sabi nito. Naging critical siya kanina, pero milagrong lumaban ang puso niya. Gising na siya ngayon. Napahagulgol si Alfea sa tuwa. Salamat sa Diyos. Pero, dagdag ng doktor, tumingin ito kay Ethan. May hinahanap siya. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo, Mr. Villamayor. Napalunok si Ethan. Tumingin siya kay Alfea. Pumasok kayo, sabi ni Alfea. Gusto kanyang makausap. Pumasok silang dalawa sa kwarto. Puno ng tubo at makina ang paligid ni Tatay Lito. Nang makita ng matanda si Ethan, iginalaw nito ang daliri. Lumapit si Ethan, yumuko sa tabi ng kama. Tay, andito na ako. Sorry po. Sorry. Tinanggal ni Tatay Lito ang oxygen mask ng bahagya kahit pinipigilan siya ng nurse. Ethan. Mahinang bulong ng matanda. Ang boses ay parang hangin na lang. Inilapit ni Ethan ang tenga niya. Ang apo ko, sabi ni Tatay Lito. Alagaan mo. Tapos, tumingin ang matanda kay Alfea. Ngumiti ito. Isang nangiti ng kapayapaan at pumikit. Humaba ang tunog ng monitor. Toot! Tay! Sigaw ni Alfea. Natulala si Ethan habang nagtakbuhan ang mga nurse palapit sa kama. Code Blue! Room 3-4! Ang sigaw ng nurse ay parang kulog na bumasag sa mundo ni Ethan. Nakita niya ang pagtakbo ng mga doktor palibot sa kama ni Tatay Lito. Hinihigop ng makina ang katahimikan ng kwarto gamit ang mahaba at nakakabinging tuot. Flatline. Charge to 200, clear! Tumalon ang katawan ng matanda sa kama nang dumikit ang defibrillator paddle sa manipis nitong dibdib. Napasigaw si Alfea, akmang lalapit sa ama, pero mahigpit siyang niyakap ni Ethan. Huwag kang titingin! Bulong ni Ethan. Tinatakpan ng mga mata ni Alfea sa kanyang dibdib. Huwag kang titingin. Parang awa mo na. Ramdam ni Ethan ang panginginig ng katawan ni Alfea. Ramdam niya ang init ng mga luha nito na tumatagos sa kanyang basang damit. Pero si Ethan, nakatingin. Nakatingin siya sa mukha ng taong sinira niya. Nakatingin siya sa resulta ng kasakiman niya. Lumaban ka, Tay. Bulong ni Ethan sa isip niya. Lumaban ka. Hindi pa ako tapos magbayad. Huwag mo akong takasan. No pulse. Charge to 200 again. Clear. Isa pang yugyug ng katawan. Tahimik ang lahat. Pati ang paghinga ni Ethan tumigil. Nakatingin silang lahat sa monitor. 1 segundo. 2 segundo. Beep! Napasinghap ang isang nurse. Beep! Beep, beep, beep! Ang berdeng linya sa monitor ay muling gumuhit ng bundok at lambak.
Mahina, pero andyan. We have a rhythm, hingal na sabi ng doktor. Stable na siya, but he needs rest. Napaluhod si Alfea sa sahig, humagulol siya sa pasasalamat. Napahawak si Ethan sa hamba ng pinto. Parang tinunaw ang mga tuhod niya. Buhay siya. Buhay si Tatay Lito. Hindi siya naging mamatay tao ngayong gabi. Lumipas ang 3 araw. Tahimik ang private room. Ang ulan na bumayo nung nakaraang gabi ay napalitan na ng mahinang sikat ng araw na tumatagos sa bintana. Nakatayo si Ethan sa tabi ng kama. Suot niya ay simpleng t-shirt at maong. Wala na ang mamahaling suit. Wala na ang Rolex. Ang mukha niya ay may tumutubong balbas at may itim sa ilalim ng mga mata. Pero mas maaliwalas ang aura niya kaysa noong siya pa ang CEO. Gising si Tatay Lito. Nakatitig ang matanda sa kanya. Hindi na ito naka-oxygen mask, pero hirap pa ring magsalita. Bakit? Nandito? Ka pa? Pabulong na tanong ni Tatay Lito. Hinihintay ko pong lumakas kayo, sagot ni Ethan. Gusto ko pong magpaalam ng maayos. Kumunot ang noo ng matanda. Aalis ni ka? Tumango si Ethan. Pupunta po ako sa presinto mamaya. Isinuko ko na po ang lahat ng shares ko sa kumpanya para mabayaran ang danyos. Tinanggap ng board ang offer ko. Hindi na nila kayo sisingilin sa nawalang pera noon. Malinis na ang pangalan niyo, Tay. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Lito. Alam ng matanda kung gaano kalaki ang halagang iyon. Ibinigay ni Ethan ang lahat, ang bilyong pisong mana, para lang linisin ang isang pangalan na nadinungisan niya. Tanga! Bulong ni Tatay Lito. Napayuko si Ethan. Opo, tanga po ako. Huli na bago ako natauhan. Hinawakan ni Tatay Lito ang kamay ni Ethan. Mahigpit. Mas mahigpit kaysa noong isang gabi. Hindi, sabi ng matanda. Umiiling ito ng dahan-dahan. Hindi, pera, ang mahalaga. Tumingin si Lito sa tiyan ni Alfea na natutulog sa sofa sa gilid ng kwarto. Ang apo ko, patuloy ng matanda. Tumingin ito pabalik kay Ethan. Kailangan niya ng ama. Tumulo ang luha ni Ethan. Hindi po ako karapat-dapat maging ama niya. Sinira ko ang buhay ng lolo niya. Tao lang tayo. Hirap na sabi ni Tatay Lito. Nagkakamali. Ang mahalaga. Natututo. Pinigan ng matanda ang kamay ni Ethan. Pinapatawad. Na kita. Napahagulgol si Ethan. Inilapit niya ang noo niya sa kamay ng matanda at umiyak siya ng umiyak. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng 5 taon, ang sikretong sumisira sa pagkatao niya, ay tuluyan ng nawala. Sa labas ng ospital, mainit ang sikat ng araw. May naghihintay na sasakyan ng pulis sa driveway. Hindi para arestuhin siya ng sapilitan, kundi para samahan siya sa kanyang voluntary surrender. Nakatayo si Alfea sa tabi ni Ethan. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Alfea. Sabi ng abogado, dahil sa ginawa mong pagsasauli ng shares at pag-ako sa lahat, baka mapababa ang sentensya. Probation na lang daw. Kahit ano pa yan tatanggapin ko, sagot ni Ethan. Tumingin siya kay Alfea. Gusto kong magsimula ulit. Yung malinis. Yung walang tinatago. Tinitigan siya ni Alfea. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ni Ethan ang kislap sa mga mata nito na minahal niya noon. Wala na ang puot. Hihintayin ka namin, sabi ni Alfea. Natigilan si Ethan. Namin? Hinawakan ni Alfea ang kanyang tiyan at ngumiti ng tipid. Oo, kami ng anak mo. Hihintayin ka namin. Parang sasabog ang puso ni Ethan sa tuwa. Hinawakan niya ang pisngi ni Alfea. Gusto niya itong halikan, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ngayon. Sa tamang panahon. Pangako, sabi ni Ethan. Pagbalik ko, hindi na ako ang lalaking nanakit sa inyo. Pagbalik ko,
Magiging karapat-dapat na ako sa inyo. Tumalikod si Ethan at naglakad palapit sa mga pulis. Isinuot sa kanya ang posas, pero sa pakiramdam ni Ethan, hindi siya ikinukulong. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, pakiramdam niya ay malaya na siya. Pumasok siya sa loob ng police car. Tumingin siya sa bintana habang umaandar ang sasakyan palayo. Nakita niya si Alfea na kumakaway at sa likod nito, parang nakikita niya ang anino ng isang bagong umaga. Alam niyang mahaba pa ang lalakarin niya. Pero sa wakas, nasa tamang direksyon na siya. Makalipas ang 3 taon. Ang tunog ng martilyo na tumatama sa kahoy ang gumising sa diwa ni Alfea. Sumilip siya sa bintana ng kusina habang hinahalo ang niluluto niyang sinigang. Sa labas, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nakita niya si Ethan. Nakahubad ito ng pang-itaas, basang-basa ng pawis at may pintura sa pisngi. Inaayos nito ang bakod ng maliit nilang garden. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang Rolex watch. Ang suot na lang niya ay isang luma at kupas na maong shorts. Pero para kay Alfea, ito ang pinakagwapong version ni Ethan na nakita niya. Papa! Papa! Isang maliit na bata ang tumatakbo palabas ng pinto. Si Gio, 2 kataong gulang, may kulot na buhok tulad ng sa ama niya. Bumaba si Ethan mula sa tinutungtungan niyang hagdan at sinalo ang bata. Op! Dahan-dahan, ang bilis tumakbo ng big boss ko ah! Tumatawang sabi ni Ethan habang inihahagis si Gio sa ere. Humagik-gik ang bata. Papa, gutom na. Gutom na. Sige, tawagin na natin si Mama. Napangiti si Alfea. 3 taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa ospital. Hindi naging madali ang lahat. Nakulong si Ethan ng 6 na buwan habang dinidinig ang kaso at na-convert ito sa community service at probation dahil sa voluntary surrender at restitution. Naubos ang yaman niya. Binenta niya ang lahat ng shares, ang sports car, ang mansyon, para bayaran ang mga taong naagrabyado niya noon, kasama na ang pamilya ni Alfea. Ngayon, namamasukan si Ethan bilang consultant sa isang maliit na construction firm. Hindi kalakihan ang sweldo, pero sapat. Sapat para sa maliit na bungalow na nareta nila sa Laguna. Sapat para sa masayang pamilya. Hon! Kain na! Tawag ni Alfea. Lumapit si Ethan sa bintana. Karga si Gio. Hinalikan niya si Alfea sa noo. Ang bango naman niyan, sinigang. Favorite ng mag-ama ko, sagot ni Alfea. Sige na, magbanlaw ka na. Nakahain na sa mesa. Hinihintay na tayo ni tatay. Pagkatapos mananghalian, nagbihis sila ng maayos. Linggo ngayon, araw ng pagdalaw. Lula ng kanilang second-hand na sedan, bumiyahe sila papunta sa Manila Memorial Park. Huminto sila sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol. Malinis ito at laging may sariwang bulaklak. Celeste Villamayor bumaba, si Ethan, at inilapag ang isang basket ng puting lilis. Ang paborito ni Celeste. Hinawakan ni Alfea ang kamay ni Ethan. Alam niyang may halong lungkot pa rin sa puso ng asawa niya tuwing naaalala si Celeste. Hindi dahil mahal pa niya ito sa romantikong paraan, kundi dahil sa utang na loob at panghihinayang sa buhay na nawala. Hi Celeste! Bati ni Ethan sa lapida. Pasensya ka na. Medyo na late kami. Makulit kasi si Gio. Hello po, Tita Ganda. Bati ni Gio na tinuruan ni Alfea na tawaging Tita Ganda ang nasa picture. Lumapit si Alfea at hinaplos ang pangalan sa bato. Salamat, Celeste. Bulong ni Alfea. Kung hindi dahil sa sulat mo, kung hindi dahil sa tapang mo, wala kami dito ngayon. Umihip ang hangin. Malamig at presko, parang yakap mula sa kabilang buhay. Tumingin si Ethan kay Alfea. Sa tingin mo, masaya siya para sa atin? Tumango si Alfea. Oo naman. Ang gusto lang naman niya ay maging totoo ka sa sarili mo. At tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ikaw na ang pinakatorong tao na kilala ko. Napangiti si Ethan.
Inakbayan niya si Alfea at binuhat si Gio sa kabila niyang braso. Tara na, baka gabihin tayo sa daan, yaya ni Ethan. Habang naglalakad sila pabalik sa kotse, pinagmasdan ni Alfea ang kanyang mag-ama. Wala silang bilyon-bilyong piso sa bangko. Wala silang malawak na lupain. Minsan, kinakapos pa rin sila sa budget bago magsweldo. Pero nang hawakan ni Ethan ang kamay niya at pisilin ito ng mahigpit, naramdaman ni Alfea ang isang kayamanan na hindi kayang bilhin ni Doña Stella o ng sino mang bilyonaryo. Ang kapayapaan, ang pagpapatawad, ang pagmamahal na dumaan sa apoy pero hindi nasunog. Sumakay sila sa kotse. Sa rearview mirror, nakita ni Alfea na nakangiti si Ethan habang kinakausap si Gio. "Papa, love you," sabi ng bata. "I love you more, anak," sagot ni Ethan. Tumingin ito sa salamin at nagtama ang paningin nila ni Alfea. "I love you both. Kayo ang tunay na yaman ko." Ngumiti si Alfea habang tumutulo ang isang butil ng luha sa saya. "Mahal din kita, Ethan. Mahal na mahal." At sa ilalim ng papalubog na araw, umandar ang sasakyan pawi sa kanilang simple pero punong-puno ng pagmamahal na tahanan.